Sa isang nakakagulat din po na pangyayari nakapag-reach na ng buyout agreement si Marcus Smart mga idol mula sa Washington Wizards at according kay Shams, pipirma din siya sa Lakers ng isang 2-year, $11 million contract. Bago nirelease yung balita na to parang wala namang ugong talaga na makukuha ng Lakers itong si Smart. Parang mas nakakita pa nga ako ng Al Horford rumors dito sa Lakers Kaya rin ako ay nagulat. Sabi po dito sa Yahoo na mas ibababad na raw po ng Wizards yung mga young guns nila. At bilang isang 11-year veteran na sa liga, lihis na talaga si Smart sa timeline nitong Washington. Kaya rin nag-agree na lang sila sa isang buyout at nakatipid din sila kasi mas maliit na ang babayaran nila sa kontrata ni Smart. Mas okay sana kung i-trade na lang nila to, may kapalit pa. Pero baka kasi wala rin pong market kay Smart gaano. $21 million din kasi yung kontrata niya na expiring. So yung mga contenders mahihirapan talagang tapatan yung kontrata na yan para lang makuha si Smart. Yan din siguro yung dahilan kaya walang kumukuha sa kanya via trade. So buyout na lang nung kontrata. Habang playoffs po sa 50th season ng PBA ay may up to 12,000 pesos na bonus pa rin po si Wanek sa una niyong hulog. Tignan nyo lang yung napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan. Mapa NBA, PBA, Japan B-League, FIBA o iba pa idol. I-click nyo lang ang link sa ating komento at i-type nyo na rin ang ating code na nakikita dito sa ating screen. Jonas PB lang naman yan. Ang problema dito kay Smart mga idol kaya ganyan na lang talaga ang pagbaba ng kanyang value naging injury prone na lang rin talaga siya. Sa huling dalawang seasons niya sa NBA combined 54 games lang po siyang naglaro out of the possible 164 games sana. So 32% lang po siyang naglaro sa mga panahon na ito. Yun din ang risky talaga kay Smart kaya rin minabuti pa nung Memphis na i-trade na lang to last season papuntang Washington. Nagsama pa sila dyan ng isang first round pick para lang makawala sa kontrata ni Smart at malaki nga ang sweldo niya. Pero kung ikaw ang Lakers, medyo ayos lang kung maging injury prone si Smart kasi 5 million lang naman ang sweldo niya sa team nyo. By annual exception nga lang po yan. Though syempre, mas goods pa rin yung naglalaro siya kasi matik. Isa sa mga magiging leaders to ng team si Smart. Hindi siya star player per se kasi si Luka pati Lebron yon. Pero sa ibang parte naman din ng laro ay pwede siya maging leader tulad dito sa depensa. Panoorin nyo to mga idol. Yeah, just stay square. If you stay square, don't open up anyway. Stay square. And then you can play them here. You don't have to crowd them. You're long enough to get... Bilang former defensive player of the year nga din mga idol as a guard, magbe-benefit talaga ang Lakers sa defensive smarts niya. At kita nyo naman, kino-communicate niya rin yon sa mga kampi niya. Vocal din talaga siya at feel ko, kaya niya gawing accountable si na Luka o Lebron kapag kunwari nakukulangan siya sa depensa ng dalawang to. As much as kaya niya rin namang saluhin yung mga to kapag nakukulangan din siya sa depensa ng dalawang to. So medyo okay lang din yung pagkaalis ni DFS dito sa Lakers. Kasi may dumating na po na Marcus Smart na mas mura. Although syempre mas maliit si Smart dito kay DFS pero yung tenacity, hustle at defensive smarts naman nila ay hindi naman nagkakalayo. Maybe better pa nga po si Smart kasi nag-depoy na to At nakuha nila to for $5 million lang din. Kaya panalo na rin talaga ang Lakers. Better nga yun na may Marcus Smart ka sa bench mo kaysa naman kay Shake Milton na hindi naman po nila gaanong kailangan. Upgrade na rin po talaga sa kanila to at mas malalim ang bench nila with Marcus Smart. Actually, pwede pang maging starting 5 to para may point of attack defender sila na tatao sa best perimeter player ng kalaban. Isipin nyo mga idol, nakuha nila si Ayton tapos ang sweldo lang niya this season ay 8.1M. Si Laravia na halos magkalapit lang ng stats kay DFS at magkasing laki sila, 6 million. Tapos itong si Smart naman 5.2 million. Combined, $19.3 million yung kontrata ng tatlong to mga idol at still na talaga yan kasi yung dalawa dyan ay pwedeng maging starter talaga sa kanilang team. Kumpara mo yan sa 13 million na sisweldohin po ni DFS sa Houston, medyo makati na rin talaga ang presyo tapos isang player lang siya. Kaya so far okay talaga ang signings itong Lakers na tagtipid din kasi malapit na silang pumalo sa second apron. Mas makati yung tax nun. So ano po masasabi nyo sa pagkuha ng LA Lakers dito kay Marcus Smart mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.